Amen. So, hallelujah po. Magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon pong hapon na ito ay special po ang ating pong sharing sapagkat ito po ay walking in the authority of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Walking and praying in the authority of the Lord Jesus Christ of Nazareth. So, bakit po ito mahalaga? Ito po ay mahalaga dahil kapag hindi po natin ito nagagawa na lumakad sa authority ng Panginoong Jesus, yung pong full blessing, yung pong ating full identity as sons and daughters of God, hindi po natin ma-exercise. At kapag po hindi po natin ito ma-exercise, yung full extent ng power ng Panginoong Jesus, yung pong pagbangga natin sa mga gawa ng kaaway ay hindi po natin lubos na magampanan sa ating pong mga buhay. Para pong kapag hindi po natin in-exercise yung pong authority natin sa Panginoong Jesus, para pong nasa ano tayo, begging o nakikiusap. Pero hindi po yun. We are more than conquerors in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hindi lamang po tayo mananagumpay, kundi more than conquerors. Alam naman po natin yung mga sundalo, yung mga kawal. Kapag alam nila na sila yung magtatagumpay, naroon yung kanilang self-esteem, yung kanilang confidence, kanilang ginagawa at sila nga pinagtatagumpay. Tayo po, dapat full assurance na tayo po ay magtatagumpay sa ating ginagawa sapagkat po alam natin ating pinaglilingkuran po ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. So sa mahabang panahon po na akin pong pag-observe sa mga Christian, kahit po kapag nagpe-pray sa mga may sakit, minsan po na-experience ko, nakita ko nagpapalayas ng mga demonyo, nakikiusap sa demonyo, lumayo ka. Hindi po ganun ang pag-exercise ng authority sa Panginoong Jesus. Kapag po ganun, katawa-tawa po ang kalalabasan po natin ng mga anak ng Diyos. At dapat po ay mabago po yung ating pananaw, ma-equip po tayo pagdating po sa ganung bagay. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Sakala, shikala, tikala. Father, we glorify you. Jesus, we honor your name. Holy Spirit, hallelujah. Touch our hearts and touch our souls. Holy Spirit, open up our spiritual vessels. Hallelujah. Father, we come down before you. We are sorry for our sins. We are sorry for our iniquities. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin kami sa aming mga pagkukulang. Anong pagsalansang, every trace of wickedness, of pride, immorality, deception, lies, Panginoon, sa aming pong puso, sa aming isip, sa aming salita, sa aming gawa, hayad man o lihim, alam man namin o hindi. Panginoon, we are sorry. Forgive us with the blood of the Lord Jesus. Father, sanctify our minds, sanctify our souls, sanctify our bodies, sanctify our spirits, and we acknowledge that you, Holy Spirit, is the one teacher, our guide, the Spirit of Christ, the Spirit that proceeds from the Father, our Comforter, the representative of Jesus in this world. Kaya Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo, Banal na Espiritu, ang stage, ang pulpito, Panginoon, ikaw po ang siyang maghayag ng katotohanan, at ikaw, Panginoon, na siya magpaunawa sa bawat isa. Marami po salamat, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. So sa mga kapalad po ng video na ito, I speak the impartation of the Lord Jesus, I speak the empowerment of the Holy Spirit na tayo po ay matuto. So, katulad nga po ng akin po nasabi kanina sa observation ko sa maraming Christians, ay talaga pong nasa sila, begging. Nasa kanila pong pananalangin, lalo po kahit spiritual warfare na minsan begging na para pong nakikiusap. Dapat po ay hindi ganun. We should walk in authority. Ngayon, dapat tayo ay kapag tayo nasa private prayer life natin, dun po lumalabas yung paglalambing natin sa Panginoon. Private prayer life, closet, sa iyong kwarto, doon ka po syempre maninitluhod, lalambing sa Panginoon, hihiling, makikipag-liig sa Kanya, ibubuhos mo yung puso mo. Pagkatapos nun, make sure hindi matatapos ang prayer mo, ang devotion mo, na hindi mo na-encounter ang Panginoon. At make sure hindi ka tatapos sa prayer mo na hindi sasakupin ng banal na espiritu ang buo mong isip, ang buo mong pagkatao. Gawin po nating target na sa ating pananalangin sa bawat araw, magkaisa ang ating isip, magkaisa ang puso natin sa Panginoon. Para kapag ganun po, patay tayo sa ating sarili. Kapag tayo po lumabas ng ating silid, ng ating pong kwarto, iba na tayo. We will speak the authority of the Lord Jesus. We will speak His power. We will speak and exercise the authority na meron po sa Panginoon. So bakit ko po sinasabi na dapat po huwag tayong titigil sa ating prayer, sa ating worship, sa ating Bible hanggang sa hindi natin
ma-unite yung ating isip at yung ating puso. Hindi po tayo titigil sa ating pananalangin at sa ating pag-worship dahil ang nais po natin mag-unite ang ating puso at spirit, at kapag po tayo lumakad sa labas at tayo po ay nag-exercise ng authority, pag hindi po united ng ating puso sa puso ng Panginoon, ating isip sa isip ng Panginoon, tayo po ay lumalakad sa flesh, nag-ooperate sa flesh. At kapag po tayo nag-ooperate sa flesh, tapos sinubukan mo mag-exercise ng authority in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, ganito, ganyan. Pag po ganun, tawa po tayo nag-uutos sa Panginoon. Bakit? Yung isip mo at yung isip ng Diyos ay magkataliwas. Yung puso mo at puso ng Panginoon ay magkahiwalay. Pag nag-ooperate ka sa flesh, dahil malayo ang puso mo sa Panginoon, kala mong inuutosan ng Panginoon kapag ikaw ay sinubukan mo mag-operate sa authority niya, sa kanyang pangalan. Subalit, kapag ang isip mo at ang isip ng Panginoon ay magkatuwang, at magkatuwang din ang inyong mga puso, ang lahat ng sasabihin mo ay directed by God. Lahat ng sasabihin mo ng iyong wiwikain ay directed by the Holy Spirit. Kaya pag nagsalita ka in His authority, hindi ka nabuutos sa Diyos. Nagiging mouthpiece ka ng Panginoon. Nagiging vessel ka na talagang nag-outpour yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya alam mo, ang lahat ng sabihin mo ay sasamahan ng Panginoon at talagang magmamanifest at magyayari. So, tatalakayin po natin ng biblical basis ng pong mga sinabi ko bago po tayo magpatuloy. Ito po yung mga biblical basis sa mga sinabi ko. Una, babalik po tayo sa Great Commission. Nasabi po dito sa Great Commission, Matthew 28, 18, 19, and 20. Ang sabi po doon, Matthew 28, 18, 19, 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, ang buong buhay natin dapat ng paglilingkod ay nakaangkla sa Great Commission. Ang lifestyle natin nakaangkla sa Great Commission. At ang motibo ng ating puso nakaangkla sa Great Commandment. Ano po yung Great Commandment? Love the Lord with all your heart, soul, body, and mind, and love your neighbor as yourself. Yun po yung ating motibo. Tapos, ang ating naman pong lahat ng ginagawa, ministry ay nakaangkla naman sa Great Commission. Kapag po ang mga motivasyon po natin, ang motivasyon po natin ay yung Great Commandment, yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at ang ating po ministry ay nakaangkla lahat sa Great Commission, hindi po tayo maliligaw. Ganun lamang po. Ganun lamang po kasimple ang pamantayan po ng mga mananampalataya. Doon mo lang ipukol sa Matthew 28, 19:20 at saka po sa Great Commandment na pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, hindi po tayo maliligaw. Ganun lamang po kasimple. Yun dapat ang ating lifestyle. Yun po dapat ang ating lifestyle. So balikan po natin, sabi po doon, bago po tayo inutusan ng Panginoon na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Ano po ang pinaalala niya sa atin? Nasabi po doon, ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. All authority is given unto me in heaven and on earth. Ibig sabihin, lahat ng otoridad sa akin, sa Panginoong Jesus, nasa langit at nasa lupa. Kung gusto niya magpatigil, kaya niyang patigilin. Kung kaya niyang gumawa ng buhay, kaya niyang gumawa ng buhay. Kung kaya niyang tapusin ang gawa ng masama, kung gusto niyang tapusin, magagawa niyang tapusin. Bakit? Lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Lahat ng angels, kayang utusan ng Panginoong Jesus. At ang mga tao sa paligid, gaano man katigas ang puso niyan, kayang palambutin ng Panginoon kung kanyang nanaisin. Ganun po kalawak yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Sa puso po natin na bago niya tayo inuutusan, pinapaalala niya sa mga alagad sa atin, sa ating panahon, lahat ng otoridad din nasa akin na. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Tapos ano yung assurance na magtatagumpay tayo? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ginagawa mo yung paghayo, kasama mo si Jesus. Anong meron si Jesus? Lahat ng authority sa heaven at saka sa earth. Lahat ng authority nasa kanya, kaya ibig sabihin mga kapatid, kapag ginagawa mo yung Great Commission, at alam mo na umiibig ka sa Diyos at umiibig ka sa iyong kapwa, at righteous yung iyong pamumuhay, intimate ka sa Holy Spirit,
walang sablay. Walang sablay po yung gagawin mo. Bagamat pararanasan ka minsan ng Panginoon sa failure, sa rejection, pero there is power and authority sa lahat po ng gagawin mo. Pag niloob ng Diyos na idako ka sa isang village na pulos demon possessed o pulos maraming karamdaman, pulos maraming sakit, hindi ka mag-aalangan na exercise yung authority mo. Bakit? Kasama mo si Jesus. Ano po ba sabi ni Jesus? Anong utos niya? Pray for the sick. Tama ba? Pray for the sick. Hindi. Ang utos po ng Panginoon, heal the sick. Huwag mo ipanalangin yung may sakit. Pagalingin mo. So, yun, gets po ninyo? Huwag mo ipanalangin na may sakit. Pagalingin mo. Yun po yung authority. At sabi ng Panginoon, hindi ka na makipag-usap sa mga demonyo. Bagamat, minsan kailangan nating i-interrogate yung demonyo, hindi ka na basta makikipag-usap. Palayasin mo yan. Cast out demons. Cast out demons. At sa sobrang lakas po ng authority na meron po ang mga mananampalataya habang ginagawa po nila yung paghayo, sa Mark 16 naman, uminom ka man ng lason na aksidente dahil nilalason ka sa pagmimisyon mo, uminom ka man ng lason, hindi ka malalason. Dumampot ka man ng ahas, aksidente, hindi ka maano ng ahas katulad po na nangyari kay Apostol Pablo. At dito po, sa mga mananampalataya po, madami na po ako din na nasaksihan na gano'n, na kung saan may mga nabalitaan kami natuklaw ng ahas, wala. Kaunting liyo lang, tapos wala. Makamandag na ahas pala yun. Kaunting liyo lang, wala. Hindi po na hindi na ospital, walang vomiting, kaunting liyo lang ng kaunti, wala na, tanggal na. Ibig sabihin, natutupad po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya yun po yung authority na mayroon tayo sa Panginoon. Ngayon, ano ba yung kadalasan na praise o parirala na ginagamit natin na idinidikit natin sa panalangin kapag nag-exercise po tayo ng authority? In Jesus name. Yan, in Jesus name. Ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo. Kasi kapag mali po ang kahulugan natin sa in Jesus name, hindi rin po natin ito magagawa ng tama. Mga kapatid, dapat malaman natin ang kahulugan ng in Jesus name. Kasi kapag hindi po natin nalaman ang kahulugan noon, para din pong ginagamit natin ang pangalan ni Jesus bilang magic wand. Oy! In Jesus name, magkakagusto siya sa akin, ganito, ganyan, in Jesus name. Mali po. Dapat po alam natin. Kaya po sa panahon po ng Bagong Tipan, kahit po yung 7 anak ni Eskeva, hindi sila kinilala ng demonyo. Kahit na ginamit nila ang pangalan ni Pablo, ang pangalan ni Jesus, kasi ginamit nila eh. Doon sa yung 7 anak ni Eskeva, ginamit nila yung pangalan ni Jesus at pangalan ni Apostol Pablo. Ang sabi po ng mga demonyo, kilala namin si Jesus. Kilala namin si Apostol Pablo, ikaw, sino ka? Ginanon siya. Ibig sabihin, ginamit nila pangalan, ang banal na pangalan ng Panginoon Jesus, pero walang authority. Yan, ito po. Ito po yung susi. John chapter 15. Yan, John chapter 15, verse 5 to verses 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy na nasusunog. Kaya manatili kayo sa akin at mananatili sa inyo aking mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung masaganan nagbubunga. At sa gayon, kayo magiging mga alagad ko. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang aking mga utos ng aking Ama at ako nanatili sa kanyang pag-ibig. So sa mga talata pa po sa itaas at po sa baba, anumang hilingin po natin sa pangalan ni Jesus ay kanya pong ibibigay para parangalan ang kanyang pangalan. Ano yung kondisyon? Manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos, manatili po tayo sa salita ng Diyos, upang ang nare-release po, mga kapatid, nare-release ng lubusan sa ating mga buhay yung pananatili ng kanyang salita sa atin pong sarili. Kapag po tayo ay nahiwalay sa kanya pong salita, pag po tayo nahiwalay sa puno ng ubas, wala po tayong magagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, papaliwanag ko lang po. Ang sabi po dito ni Bruce Allen, nung pina-assignment sa kanya ng Lord, aralin mo yung salita, yung isang salita lang, name of Jesus, name. Akala po ni Dr. Bruce Allen, prophetic po ito na nagta-translate. Ang sabi po niya ay
Isang oras lang niya aaralin, ang dali lang, isang salita lang, name. Pero ngayon, makalipas po ang ilang taon, hindi pa rin po siya tapos sa pag-aaral sa name, pangalan ni Jesus. At natuklasan po niya sa pag-aaral po niya ng Biblia, ng Scriptures, ang name po ay dalawa po ang kahulugan. Una po ay character at pangalawa po ay authority. Ibig sabihin, kapag binigkas mo in Jesus' name, sigurado ka dapat namumuhay ka sa character ni Jesus para ma-release mo at magamit mo yung kanyang full authority. Yun po yung kahulugan nun. Namumuhay ka sa character ni Jesus para ma-release mo yung kanyang authority. Ganun po. Hindi po kasi yung na pulos pangalan lang ni Jesus na kung saan hiwalay naman po yung ating pagkatao sa kanya. Sapagkat dito po sa John 15, inilatag po ng Panginoong Jesus ang kondisyones. Kung nais mo na ang mga panalangin mo ay nadidinig ng Diyos at nagkakaroon ng bunga, kung nais mo na gawin ng Panginoong Jesus ang iyong mga kahilingan para maparangalan ang Ama, dapat ang salita ng Panginoon ay naghahari at nananatili sa iyong buhay. Upang maranasan mo yung pagiging isa ng Panginoong Jesus at yung pagiging isa ng Ama. Ibig sabihin, kapag daw po sa ating buhay, tayo po ay lumalakad sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus, mararanasan po natin yung unity sa Father, yung unity kay Jesus. Ibig sabihin, wala pong blockage. Ang lahat ng ating sabihin at lahat po ng ating i-declare kapag tayo ay kaisa ng puso ng Panginoong Jesus, ay merong backup ng providensya ng Panginoon. Sasamahan ng Diyos ang ating sasabihin. Sasamahan po ng Diyos yung ating idedeklara. Mga kapatid, hindi po ako nagtuturo nung pong claim it, declare and claim it, kasi po nagiging extreme po yun na lahat ng i-declare mo ay mapapasa iyo. Paano kapag hindi kalooban ng Diyos yung dinedeclare mo o kaya malayo ka sa puso ng Diyos? Siyempre hindi mangyayari yun. Ang tinuturo ko po dito, kapag kaisa mo ang banal na Espiritu at ang Panginoong Jesus, kapag ang salita niya ay nag-uumapaw sa iyong buhay, ang mga masasabi mo ay tiyak, yun yung mga bagay na inilalagay ng Diyos sa iyo. Kaya, kapag lumakad ka at sinabi mo yun, hindi ka mag-aalangan na sabihin yun. Bakit? Naroon yung authority ng Panginoon. Naroon yung kalooban niya. Ako lang yung kanyang mouthpiece. Ako lang yung kanyang vessel. Ngayon, halimbawa, nung po ako lumalim sa Panginoon, hindi naman po ako nanggagaya sa mga prophetic at hindi ko naman inaangkin na ganun po ako kalalim sa prophetic. Pero kusa na lumalabas, pag pala lumalalim ka sa banal na Espiritu, yung mga bagay na hindi mo nasasabi mo. Sa mga churches po na pinupuntahan ko, hindi ganyan na, no? Bago ako mag-speak, nagtataas po ko ng kamay, tapos dinedeclare ko, let the glory of the Lord fill this place right now in the name of the Lord Jesus. Kung sinasabi ko yun, pag nakapikit ako, talagang paminsan-minsan kita ko talaga. Pero talagang lagi ramdam ko yung pagbaba ng presensya ng Panginoon. Kanina nga lang po, binanggit ko, nag-demo lang ako, ramdam ko yung pagbaba ng glory ng Panginoon. Pag sinabi mo yun, you are speaking in the authority of Jesus, bumababa ang glory ng Panginoon po talaga. At minsan, talaga pong kita ko yun, banumbon ng ulap. Minsan nga po, hindi ko pa sinasabi yun, nandun na yung ulap. Yung shikay na glory of the Lord ay pumupuno na sa bawat tao. Ganun po kapatid, ang nagde-declare ng gumagamit ng authority. Walang pag-aalinlangan. Kapag tayo nagdi-deliverance, let the fire of the Lord consume you right now in the name of the Lord Jesus. Hindi yung ganito. Hindi lamang po yung ganito na nakikiusap. Panginoon, nakikiusap po kami, nahipuin ninyo. Hindi na po ganun. Panginoon, kapag mataas talaga, na in-exercise mo yung authority at kaisa mo taga-banal na Espiritu, pwede mong sabihin, hinihipo ng Panginoon ngayon ang iyong puso at ang iyong kalooban. Ganun po. Pwede mong sabihin mo yun na hinihipo ngayon ng Panginoon ang iyong kalooban at iyong puso. Ngayon, listening to God, sensitivity to the Holy Spirit, kapag ini-impress sa'yo ng Lord yun, na gusto niyang nahipuin ng literal yung iyong pinapanalangin, pwede mong sabihin, hinihipo ng Panginoon ngayon ang iyong isip at ang iyong puso. At mararamdaman po yun ng tao. Nararamdaman po yun ng tao. Actually, may nag-pray po sa akin. Limot ko na po yung kanyang apelyido, Pastor Joey po. Napapag-pray ko na po ito dati. Tapos pinag-pray niya sa akin.
Sabi po niya ay hinihipo ngayon ng banal na espiritu ang iyong isip, inaalis ng anxiety mo, mararamdaman mo ngayon yung init at lamig. Ramdam ko talaga yung init at lamig. Di gano'n, di natuwa ako nun. Naranasan ko na ulit. Kasi matagal ko lang hindi nagawa. Tapos, yung po isa po natin na kasama sa GC, Sister Eva, pinag-pray ko po na gano'n. Tapos yun, dumaya siya. Tinanong ko siya pagkatapos, naramdaman mo ba yung init at lamig? Opo, nasa talampakan ko pa po yung lamig hanggang ngayon. Di gano'n. Ganun po, dati po, sa ibang kapatiran, inano ko po yun, ramdam po talaga nila. Yun po yung pagpapractice ng authority. You are declaring something na alam mo ay kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Sa talaga po magmamanifest yun. Magmamanifest yun talaga. Ngayon, isa pa po, hindi lamang po sa prayer, kundi po sa mga declaration. Kapag may sinabi ang Panginoon sa'yo, doon po sa campus ministry dati, ang sabi po dati ay ng Panginoon sa akin, bago po kasi ako pumunta sa campus ministry dati, 1 hour ang pananalangin ko. Ang sabi po ng Panginoon sa akin noon, sa bahay, ako ang Diyos Ama, sabihin mo sa kanila na dadalang ako sa kanila at palalayain ko sila sa kanilang mga kabigatan, problema. Yun po ngayon, paano ko i-apply yun doon sa classroom? Ayun pupuntahan namin mga iba't iba ang religion pananampalataya. First time namin magpapatanggap, mag-share ng salvation. First time. Grade 11 and grade 12 po yun sa Bacau National High School. Paano ko i-exercise yung authority? Pagpasok po namin, halos wala na akong pakilala. Ang sabi ng Panginoon, dadalaw siya ngayon sa inyong lahat sa kwartong ito. Kaya ibigay ninyo yung karapat-dapat na respeto. Patayin ninyo ang inyong mga cellphone, isilent ninyo. Gulat na gulat po sila. Talagang dinaw nila. At kapag po in-speak mo yun, pronounce mo yun, hindi yung katangiisip ko lang. Talagang napahinggan ko yun sa Diyos. Kaya pag pronounce ko yun, napuno po yung atmosphere ng glory ng Panginoon. At yung po mga estudyante talaga, na dapat ay tatama rin sa pakikinig, talaga pong focus sila. At nung during prayer, nung nagpatong na po kami ng kamay, iba't iba po yung kanilang karanasan. Yung manifold presence ng Panginoon ay naramdaman po nila. Ang sabi po ng isang estudyante doon ay, ang lamig, papawisan ako, di ko maintindihan, kaiba. Tapos yung pinatungan po ninyo ko ng kamay, kuya, tanggal lahat ng kabalisahan ko, tanggal agad. Hindi naman po ako nagkakakas-out pa noon talagang nire-release ko lang yung blessing ng Panginoon, payapain ka ng Panginoon, at ang presensya ng Diyos ay release the intimacy of God. Yun po lagi ko nire-release. General blessing, intimacy of God. Yun po kasi yung pinakamahalaga na blessing na pwede ko pong nire-release ko po dati nung malimit kami sa campus ministry. I release the intimacy of God. At yun po ay nararanasan po nila. Ngayon po, sa mga high school, grade 7 and 8, kadalasan po, pag nagpapatong ako ng kamay, babad po ako sa prayer noon. Hindi po ako nagpapatong ng kamay, hindi ako babad sa prayer. Paano ako makakapag-release ng authority ng Panginoon kung wala po akong private life, private prayer life? Wala po. Peke, huwad ang aking pananalangin kung wala akong pakikipagniig sa Panginoon. Magagawa ko lang lumakad sa authority kapag ako ay nakikipagniig sa Panginoon. So, ganun, pag pray ko sila, lumalabas dito yung kapangyarihan ng Panginoon, kadalasan kanan, pag nalay na ako kaliwa. Nananakit po ito, dumadalo talaga yung lakas. Tapos inobserbahan ko sila, tumitiad sila, tapos nangangatal yung mga tuhod. Tapos, pagkatapos ko mag-pray dito, diretso doon, nagpe-pray pa ako sa iba. Yung mga kabataan, pakinig ko ang kwentuhan nila. Para daw silang hinihigo pa itaas, tapos nangangatog po yung kanilang mga tuhod. Hinihigo pa itaas, pag ganun po. Hindi sling, kundi pa itaas, ramdam nila yung ng Panginoon. Tapos, kapag po kayo naglalakad sa authority ng Panginoon, ang presence po ni Lord ay kasama ninyo. Mga kapatid, kung wala po tayong authority, kung hindi po tayo lumalakad sa authority ng Panginoon, ang presensya niya, hindi din po natin dala. Totoo po yun. Kapag hindi ka marunong lumakad sa authority ng Panginoon, hindi din mararanasan ng mga tao sa paligid mo ang presensya ng Panginoong Hesus. E ano po ba ang goal natin? Makilala ang Panginoong Hesus. Maramdaman nila ng mga tao natin pinaglilingkuran ang presensya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kasi pag tayo po'y humahayo, hindi po natin pinapakilala ang ating mga sarili. Ang pinapakilala po natin ay ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi ka din lang sasama, huwag mo na kami samahan. Kung hindi ka sasama, huwag mo na po akong isugo.
Kasi sabi ng Diyos, sa galit nga ng Diyos sa mga Israelita, ipapadala ko ang aking anghel para umuna sa inyo. Anghel ko na lang. Dahil pag ako Moises, sasabi ng Diyos, pag ako Moises ang sumama sa inyo, baka mapatay ko lang yung mga Israelitang yan. Dahil sa pagsamba nga nila sa Diyos-Diyosan, naglingit sa galit ang Diyos, eh hindi pumayag si Moises. Si Moises po alam kung paano manalangin. Persistent po siya. Sabi po ng Panginoon Jesus, Panginoon, kung hindi ka sasama sa amin, paano makikita yung kaibahan? Paano masasabi na kami ay bansa mo? Ganun din po. Kung nais mo kapatid na makapag-touch ng buhay ng mga tao na iyong pinaglilingkuran, dapat maramdaman nila ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Dapat lumalakad ka sa kanyang authority para maramdaman nila ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Para sa gayon, hindi ikaw ang makilala kundi ang Panginoong Jesus. Kaya po yung mga tao nagtataka, bakit ganun siya? Anak ito ni anak lang ito ng isang karpentero, si Jose. Pero kung magsalita siya, may otoridad. Hindi katulad ng mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo, tama naman ang sinasabi, pero head knowledge, walang authority. Si Jesus, pag nagsalita, may authority. Ang authority, pwede po natin na ang synonym niya, isa po pong kahulugan niya ay anointing, presence of God. Kasi kapag may authority ka na nagpapagamit ka sa Lord, nandun yung presence ni Lord at naandun yung anointing ni Lord. Hindi po yun hiwalay. Kaya po, as sons and daughters of God, dapat po alam natin kung sino tayo. Mga kapatid, alam natin dapat ang identity natin. Nagpasa na po ko dati niyan, yung Who Am I in Christ, yung pong kinumpile ni Neil Anderson na sumulat po ng Bondage Breaker. Dapat po alam natin yung ating sarili at dapat po matuto tayo na manalangin ng in the authority of the Lord Jesus. Katulad nga po nung may sakit. Sabi po ng isang missionary, madami na po kwentong ganito eh. Sabi po ng isang missionary, in the name, I have silver, I have none. Silver and gold, I have none. But in the name of the Lord Jesus, what I have, I give unto you. Walk in the name of the Lord Jesus. Yun po lang ang sinabi niya sa Southeast, sa Middle East. Dumakad. Tumayo dun sa wheelchair. Ang gulat niya. Nagulat po yung pastor na nagsabi doon. Nagulat. Nagulat din siya. Hindi niya kalaya makakalakad. Tapos yun, nawin. Nawin po yung community dahil may miracle. Ganun po. Hindi makikiusap ka na patayuin po ninyo. Actually, hindi naman po kasalanan eh. Na makiusap ka sa Lord, maglambing ka na patayuin mo. Pero, ang sabi po ng Panginoon, heal the sick. Hindi lamang pray for the sick. Heal the sick. At pag may na-encounter kang demon, cast out demons. Ang sabi nga po ng Panginoon sa patay, nawa po maabot natin to, no? Buhayin ninyo ang patay. Idilat ninyo ang mata ng mga bulag. Yun. Ang sabi po sa Lucas 4, mga kapatid, tayo lamang po extension, ano? Actually, napakahaba po nito pag himay-himayin po natin. Ang sabi po sa Lucas, Lucas 4, after po ito na pagtukso ng Panginoong Jesus. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ilalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So, ganun kapatid, si Jesus po ay nagpapalaya yung kanyang ministry. Jesus po ay nagpapalaya. Si Jesus ay nagmumulat ng mata ng mga bulag spiritually and physically at si Jesus po ay nagdedeklara ng kalayaan. Ngayon, papaano natin idedeklara yung kalayaan sa pamamagitan po ng pag-exercise ng authority ni Jesus? Ulitin ko po, Matthew 28, 18, 19, 20, kasama po natin ang Panginoong Jesus. At sino si Panginoong Jesus? Taglay po niyang authority sa heaven at sa earth. Lahat po ay susunod sa Kanya. Hindi lamang po angels ang susunod sa pangalan ni Jesus. Kahit po ang mga demonyo ay susunod pag binanggit po natin with faith and authority ang pangalan po ni Jesus. So kanina po sa John chapter 15, sinabi ko po yung isang kung paano po tayo makapag-exercise sa pangalan ni Jesus. We must walk in His character and we must so we can exercise His authority. Pangalawa po, hindi po maihiwalay yung faith. Dapat po wala kang pag-aalinlangan. Wala ka pong takot. Kasi po kahit na anong ganda ng bigkas mo, kung ikaw ay nag-aalinlangan, wala po talagang mararating. Mahalaga po yung pananampalataya na hindi ka nag-aalinlangan. Actually, may mga katoto po, may nakagawa na po nun eh. Nag-utos po sila sa bundok na lumipat. Akala ng karamihan ng iba, interpretation, hindi literal na bundok, yung tinuturo ng Panginoon Jesus. Pagising sa umaga, talaga doon nag-adjust. Nag-adjust po yung bundok.
Pero hindi naman, wala naman nangyaring mga lindol o ano, talaga po nag-adjust yung bundok. Ibig sabihin, buo po yung pananampalataya po nung tao. Kaya mga kapatid, kailangan matuto po tayo na lumakad sa authority ng Panginoong Jesus. Kailangan po tayo ay maging Christ-like. If we walk in the character of the Lord Jesus, we have the full authority of the Lord Jesus. Kasama po yung pananampalataya. But if we walk in sin, tapos gagamitin natin yung authority ni Jesus, hindi po powerful yun. Kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, tapos nagdedeklara po tayo ng mga bagay-bagay, may hadlang. Hindi po natin magamit yung full authority. Hindi natin magamit yung kapangyarihan ng Panginoon Jesus. At danas ko po yun. Hindi ko, pag kinukumpara ko yung pagkilos ko, na may tinatago po ako ng mga pagkakamali, hindi ko lubusan na isusuko, yung ganito, ganyan, aayos, hindi, ayos, hindi. Yung pong anointing ay hindi talaga siya kumakapal. Pero subukan mo kapatid, subukan mo 2 months o 1 month na straight yung pamumuhay mo, talaga lumalayo ka sa kasalanan, babalik ka sa prayer at sa worship. Hindi mo kailangan na mahahabang panalangin kapag ikaw ay nag-pray sa may sakit, kapag ikaw ay nag-ano ng healing, hindi kailangan ng mahabang panalangin. Kaunting-kaunti lang. Actually po, yung mga babad sa prayer, pag po tumayo na sa pulpito para mag-preach, kaunting-kaunti na lang po ang sasabihin nila kasi babad na sila nag-overflow sa kanilang puso, sa kanilang ano yung overflowing po ng anointing. So, ganun po mga kapatid, so hanggang dito na lang po at ang akin pong na ipapag-pray ay yung increase of faith. Ayan, increase of faith. Sige po. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sakala, shikala, sakalati. Father, in the name of the Lord Jesus, Holy Spirit, I ask you, in the name of the Lord Jesus Christ, what you have given unto me, Panginoon, ay pagkaloob din sa mga nakikinig at nanonood na ito ng higit-higit, Panginoon. Higit na antas ng pananampalataya ay pinagkakalob ng Panginoon ngayon in Jesus' name. In Jesus' name, receive a great level of faith in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng pagdududa sa pagsama ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, ay inaalis ngayon ng Panginoon sa iyong isip at sa iyong puso at nire-release ng Panginoon ngayon ang dagdag na antas ng pananampalataya upang lumakad sa full authority ng Panginoong Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I seal this prayer in Jesus' name. Let the holy fire of the Holy Ghost flow and consume you right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, amen, amen. So marami pong salamat at patuloy po natin i-practice ang authority ng Panginoon Jesus. Muli po, cast out demons, heal the sick, and proclaim po the name of the Lord Jesus. Great commandment, yun po yung ating maging motivasyon sa lahat ng bagay, pundasyon, at lahat po na ating dapat na ginagawa ay dapat nakaangkla po sa Great Commission. Salamat po and God